Isang maliwanag at madilim na araw naman ating mga kaibigan. Okay? May papakita namin to sa inyo na Toyota Innova. Kasi ang daming nag-inquire nito. Tapos sabi nila, certain test drive mo naman. Oh. Yun, kaya magte-test drive tayo ngayon. Magte-test drive pala siya ngayon. Oh, di ba? At least ibang point of view ang malalaman natin. But anyway, this is 2015 model Toyota Innova E automatic transmission diesel engine. So if ever interested kayo at naghahanap kayo ng pampamilya at gusto niyo yung diesel at gusto niyo yung Innova, so ito po yun. Alphard look po ito sa front. Ang Alphard look kasi na sinasabi na Toyota Innova, malaki na yung grill niya. So mamaya papakita ko rin sa inyo ang exterior. Well, eto muna tayo driving. Ayan o. Ayan o. Sa aircon, malamig ang aircon niya. Eto, original pa siya. Pero kung gusto nyo po yan i-upgrade, pwede nyo naman po yan i-upgrade. Pwede din naman kami ang mag-upgrade, pero syempre all expenses kayo na po ang magbabayad kasi medyo medyo gipit na tayo dito. Gipit. Yan. malamig ang aircon. Rinig nyo naman yung makina, alam nyo lang diesel yan. Tapos yan naka leather seats pala siya. So newly installed yung leather niya. Ang speedometer niya working naman lahat. Pati may problema. Nakailaw na naman ang diesel. Yan, working naman sa lahat and current odometer is ilan ba? 82,000? 82,000 current odometer. So ito, actually sa kaibigan natin to, nagpapatulong siya na may benta itong sasakyan. So third owner na siya nito. Mas okay na yung honest tayo. Third owner siya nito, pero sabi niya naka-open deed of sale. Na-check ko naman yung document. Registered naman po siya. Naka-open deed of sale nga lang from second owner papunta sa kanya. Yan, may mga aircon vent sa likod. Tapos comfortable din naman talaga yung Innova. Kahit medyo old model na. Imagine, this is 2015 model. Medyo old model na. Ilang taon na ba? 9 years old na siya. Pero very comfortable pa rin siyang gamitin. Comfortable sakyan. Diba? Upgraded din yung busina niya. Malakas. Tapos naka-airbag din siya. Driver and passenger. Tapos naka-power windows lahat. Check nga kung working lahat. Working. Hanggang sa likod. Working naman. Try mo muna itakbo siya ng mabilis dyan sa coastal road. Tapos pakiramdaman mo so this is 2.5 diesel engine, 2.5 engine displacement siya. So tamang-tama lang din yung hatak niya sa body niya.
Hindi naman siya ganon kay speed, pero ang power niya malakas din. Pero syempre pag pinatakbo mo naman to, pag nabelo mo naman to, maganda rin Hindi na lang magtakbo. Hindi lang tayo makabelo kasi ano. Wala man siya, no? Wala man siyang kabig sa manibela, vibration. So far so good. Yung ano niya, yung brake niya. Pag nagbe-brake ka, wala naman nginig sa ano, no? Wala. And also very responsive yung ano, yung mga pedals, gas pedal and sa preno. Ganda. Ganda pa dyan. Oh? Yeah. Yan, no? Belo na tayo, oh. Smooth lang. Pwede siguro tayo pumunta doon para mapakita yung exterior. Para wala masyadong ingay. Kalampag check. Wala siyang kalampag eh. Uy, wala nga. Solid ang lalim nito. Dito? Ito ay Yan. Okay, pakita natin yung exterior. How's the driving so far? so far, so good. Yeah. Patay na natin. Okay. Actually, there's nothing special naman dito sa Toyota Innova. Very common, pero gusto lang namin sa inyo ipakita para at least meron kayo idea dito sa sasakyan na to. Ito, Toyota Innova na to, I think, pero definitely hindi na to yung original paint niya. So, hindi na siya yung original color. I mean, siya pa rin ang color niya, pero parang mas nag-darken siya. So, ang pagka-paint siguro. Tapos yung bumper niya, oh, hindi siya ganun kalinis. Yan. Tapos dito, ganun din sa pagka-paint. Pero so, kung hindi ka naman ganun kaselan, gusto mo lang yung meron kang magamit, okay na okay din naman to. Tapos dito, may mga paint defect tayo dito na nakikita. Like this one, ito. Ito dito. Dito sa taas. And base sa history nito, nabagsakan daw to ng ano, nabagsakan daw siya ng nyog. Yun yung kwento sa atin, pero hindi naman basag yung ano niya, airbag. Pakita natin yung ano. Yan oh. So halata mo dito, meron siyang ginalaw na dito. So base sa kwento sa atin, nabagsakan daw ng nyog. Okay naman yung front grille niya, buo naman siya. Tapos ito ang pagka-paint niya, hindi nga lang talaga malinis hanggang doon. Ang dumi pa nga. Yan. Tapos ito. So makikita mo talaga medyo ano na talaga siya, repair na siya. Yan. Then dito ang tint niya naka magic tint siya, so hindi mo siya makikita sa loob. Pero pag nasa loob ka, okay din naman siya. Clear siya. And this one, itong rubber dito, medyo ano siya oh. Pero wala naman siyang leak. Hindi naman siya nag-leak sa loob. At ito, madami. Madami na tayo napansin. But anyway,
all in all, siguro kung i-rate, para sa akin kung i-rate ko ang body nito, ang exterior nito, siguro mga nasa 60%. Then yung remaining 40%, yun yung kailangan nating i-polish. Okay, then sa tires naman niya, so far okay pa naman yung tires niya. Siguro mga 70 or 80% yung tire tread. So hindi mo pa kailangan magpalit. And naka-drum brake sa likod. Syempre naka-disc brake sa front. So ang sukat nito is 205/65, rim 15. Tama ba? O, rim 15 siya. Ito, garnish to eh. Garnish to. Naka-chrome garnish. Tapos ang rain visor, may roof rail ka na rin. So kung gusto mo maglagay ng roof rack, pwede rin. And this one, ito aftermarket na to. Aftermarket na rin yan. So, ito kasi sa katagalan talaga medyo lumulubo to. So buti nang na-orderan na to ng bago. Pero aftermarket na lang talaga. Dito sa likod, taillight niya okay naman. Buo naman ang taillight niya, wala naman damage, wala naman basag. And yan. So dito sa interior, yan. 7-seaters, may deep dish mattings, and tools niya, dyan naman ang tools niya. Yan. Ito lang, medyo hindi na nalinis to. Okay. Gas tank. Okay naman. Lilinisin lang din. Ayun. So, if ever interested kayo dito, at least napakita ko na sa inyo, na-present ko sa inyo yung unit. If ever interested kayo, pwede kayo mag-visit dito sa Sorsogon. Pwede kayo tumawag sa amin. Ma-test drive nyo. And then, I advise, magdala kayo ng sarili nyong mekaniko para at least merong mag-feedback sa inyo tungkol sa makina, tungkol sa pangilalim, at tungkol sa kabuuan ng sasakyan. So, ito, kung gusto nyo financing, pwede rin kami mag-assist na may pasok ito sa financing. Wala pa nga lang ako may bigay na computation, pero if ever interested kayo, pag-usapan natin, visit na lang kayo sa office. Okay? Susi, isa na lang daw ang susi nito, tapos isa na lang din yung remote. But then, kasama yan sa 40% na ipapolish natin if ever kukunin nyo ito. Pero yun nga lang, presyo, pag-usapan natin. Actually, ang presyo po nito, tapatan na tayo, ang asking niya is 500,000. So, a little bit markup kami hanggang 520,000 kasi isasama na namin yung transfer of ownership. Then siguro konting interior and exterior detailing. Pero yung 40% na sabi ko kaninang ipapolish, baka hindi namin yung kaya may bigay lahat. Kasi yun nga, base sa akin, medyo madami-dami tayong ipapolish dito sa sasakyan na to. But we will do our best para may bigay ito sa inyo na maganda if ever interested kayo. Okay? So meron kasi tayong interested buyer nito from Uwas Albay. Pero as of now, nasa ibang bansa pa siya. So, naghihintay lang siya ng video. Sabi niya, if ever magustuhan ko po, sir, willing ako mag-deposit sa inyo anytime. That's why, pinapakita ko po ang lahat para at least transparent tayo and makita niya talaga actual yung unit. Okay? So far, okay naman gamitin ng sasakyan, interior and exterior, basta meron lang talaga mga konting ipapolish sa paint and sa body. Okay? So, tawag na lang kayo if ever interested and let's go!